Hello po mga kababayan, welcome dito sa ating programa Bullseye News Unfiltered. What you see is what you get, you decide. Ako pong muli ang inyong kaibigan sa live streaming, si Dante Maravillas. Mula rito po sa lungsod ng Legazpi, Province of Albay, Philippines, the land of Ophir, to the world. Kumusta po kayo? Pasensya na po kayo, absent tayo kapon. Alam naman ninyo siguro kung nasaan ako, nasaan kami. Ninong duty po, ninong ninang package. Kaya wala po kami. Anyway, importante, nandito tayo ngayon. So, ngayong umaga, mga kababayan, bumukas bigla. Ngayong umaga, mga kababayan, pag-usapan natin yung mga balita dito sa ating paligid. Extended ulit yata. Sabi ko sa inyo. Yan ang rekomendasyon ni Doki Kok. Tuloy, mga kababayan, extended ulit daw. 1 week or 2 weeks. Sabi ko sa inyo. Wala itong tigil. And yun know, mga kababayan, tama yung, tawag dito, yung prediction. Tama yung prediction ng octopus. Pinatama nila. Lumampas nga. Ano ngayon? April 27. Sabi ng octopus, baka maniwala ako sa prediction nila. Sabi ko sa inyo, kasama sa script, yung mga kaso, dodobli nila yon. Sige lagan dobli noon. Kasama yon sa script. Di ba yung sinasabi natin? Lumampas ng 1 million yung kaso, sabi dito sa report ng Philippine Daily Inquirer. What? 1 million daw. At pag-usapan din natin, mga kababayan, itong mga community pantries. Itong community pantries, mga kababayan, na bago ngayon. Naging barangayanihan. From community pantries to barangayanihan. Kung ano-ano na lang. Sabi ko sa inyo, mga kababayan. And time to prepare for the next pandemonium. Sabi po ni Harris. Yung Vice President ng Amerika, you prepare po. Kasi po, base sa script nila, hindi tayo titigilan ng pandemonium. So, mismo ang warning galing sa Vice President ng Amerika. Basahin ko sa inyo mamaya. And pag-usapan din natin itong mass cremation in India. Sinusunog na daw, sabi sa report ng CNN, sinusunog na lang in public yung mga bangkay. Ayun. Ngayon, may nagagalit sa akin kasi despite daw mga kababayan ng mga balita in the mainstream media, lalo na itong nangyayari sa India, sabi sa akin ng isang nakikipanood sa ating programa, despite of this anyang mga balita, hindi ka pa rin maniwala. Mamaya ko na lang yung paliwanag ko po. Okay po, mga kababayan, pakishare muna ninyo kung ito pong ating live. Tingin ninyo, makatotohanan at makakatulong sa lilinaw na mga masalimuot na mga issue dito sa ating lipunan, then share po ninyo. If you don't believe in my story, you can leave. Yan lang po tayo.
Yung naniniwala po, mag-share po tayo sa mga kaibigan natin. Yung mga duda sa sinasabi ko, wala kayong obligasyon na mag-share. Then, go on with your thinking. Go on with your belief. Ituloy-tuloy lang po ninyo yung inyong paniwala. Hindi ko kayo pipilitin na maniwala sa aking kwento. You just wait for the time na the history will just confirm my story. And it will be confirmed by history. The future events that will become history, mga kababayan, will just confirm if I am lying or I am telling you the truth. Ganun lang po. Sabi ko sa inyo, hindi man kailangang maniwala kayo ngayon. Hindi man kailangan. Tingnan lang ninyo yung mga nangyayari and review my statements. Review my stories, my videos. I-review po ninyo kung yung aking kwento yun ang tama o ang kwento ng mainstream media yung tama. Okay pa? Kung yung mainstream media yung tama, di doon po kayo sa mainstream media. Kung ang kwento ng mga politiko yun ang nangyayari tama, o di doon kayo maniwala sa mga politiko. Ganun lang po. Walang mawawala po sa akin kung hindi kayo maniwala sa kwento ko, wala man po mawawala sa akin. Wala. Ano man mawawala sa akin? Hindi ko po yon kalugian, mga kababayan. Hindi ko yung kalugian. Inaaway kasi ako. Inaaway ako. Na-find out ko kung bakit niya ako inaaway. Kasi pala, tumanggap na siya ng bakulaw. And yung mga post ko at mga balita na isinishare natin, daming nadidisgrasya. So sa kanya, ako nagpabakulaw na. Buhay pa ako. Salamat ka, buhay ka pa ngayon. Imbis magpasalamat na siya buhay pa, nagagalit sa akin. The fact na buhay ka pa, magpasalamat ka, huwag kang magagalit sa akin. Buhay ka pa eh. Huwag kang magagalit. Magalit ka sa akin kung patay ka na. Okay pa? Siguro, feeling niya. Parang niya may nararamdaman akong kakaiba. Parang nininervyos yata ako. Parang totoo yata kinikwento nito, kaya lang di pa tumatalab sa akin. Awayin ko kaya ito si Mr. Marabilla. Sabihin kong fake news. Kahit sabihin po ninyong fake news ako, yung yun mismong nararamdaman ninyong ninervyos na kayo ngayon, hindi ko po yung kasalanan. It is your option. Bakit gusto ninyo akong idamay? Sinabihan pa ako na, baka niya, panindigan, I dare you. Panindigan mo niya yung sinasabi mo, na hindi ka talaga I dare you. Baka niya, Ogie Diaz ka. Pati si Ogie Diaz, dinamay pa. Sabi ko, i-share ko sa iyo ito. Yan, bala ka niyan. Ngayon, kung ayaw mo maniwala sa sinishare ko sa iyo mga balita, actual siya na mga pangyayari. Di okay. Inaway ako. Sabi ko, good luck sa iyo. Goodbye. Good luck sa iyo. Di ba? Ganun lang po. Ang sa akin lang po opsyon. Kaya lang po,
in the coming days, there will be no option. As I was telling you, no option. Wala. Yan ang gusto nila eh. Si Barsaga, Congressman Barsaga, may pending bill na gawing mandatory yung bakulaw. Ayun nga yung controversy ngayon dito, yung pinag-uusapan dito sa local media. Ngayon lang sila nagtatapik. Matagal na nating wala pang bill si Barsaga. Anong pangalan nun ni Barsaga? Yung matandang kongresyon na kalbo, barkada ni Marcolita. Believe na sana ako, ang tanda-tanda na ni Barsaga, nagpaloko pa dito sa mga... Anyway, mamaya, pag-usapan natin. May penalty pa. Kung hindi ako nagkakamali, sabi doon sa balita, 50,000. 50,000. Sabi ko sa inyo mga kababayan, the future will not be easy. It will be difficult. It will become difficult and difficult and difficult. Isin muna ninyo po. 889 yan yung nanonood sa atin. Anyway, subscribe ninyo po yung aking page, account, YouTube pala, YouTube account. Bullseye News Unfiltered. Tapos in-upload natin ito sa Dante Maravillas Vlog. Paki-subscribe na lang po ninyo. So, ang ating programa, mga kababayan, atid sa inyo ng mga napakakagandang product from Malaysia. Firmax Firming and Lifting Cream. Gawa po sa 11 powerful medicinal herbs. Ginawang cream, tingnan ninyo po. At pakinggan ninyo po itong actual demo, testimony. Testimony po, ginamit po sa pagmasad sa kamay. Pakinggan po ninyo. Demo po kami dito sa Seventh-day Adventist sa Toklong. Ano po pangalan nyo, kuya? Pabling. Pabling, si Brad Pabling po yung ating kasama. So actual presentation po ito, ginagawa namin para maipagalaw po yung kanyang kamay. So unti-unti po ito, pag sinara within 5 minutes po, paki-open close po ulit. Sige pa po. Naiwan pa rin ako. Tingnan natin. Maniwala yun. Maniwala pala yan. Isa yung pala. Ito yung sakit yan. Ito yung trabaho ko. So, Bago lang yan. Mga kambuhan. sige po. Okay. Paki-close open po ulit. Ay, sorry po. Sige po, pa-close open po. Sige pa po. Sige pa po. Sige pa po. Okay? Bilis lang po eh. Less than 5 minutes. Tapos ito naman po si Edwin Miranda ng Quirino Province. Yung mukha niya po, mga kababayan, tad-tad ng piklat dahil sa chicken pox. And after pong gumamit nito, ang kinis-kinis na po yung kanyang mukha. At ito naman po yung pamangkin ni Saki Alimari ng Parma, Italy. Di makalakad, magang-maga yung paa. Laging nakahiga lang. And afterwards, na gumamit mga kababayan, tayong-tayo na siya. Naka-attend pa ng wedding. You see? So, ganun lang po, mga kababayan. Twice lang siya ginagamit po sa mga pulses at affected area. Try po ninyo mga kababayan ang ating product para may sarili kayong kwento. Ito naman po anti-aging, Automax. Sa mukha ginagamit. Automax Revitalizing Serum.
Ayan. Upward motion yung pagpahid. You will look 10 years younger than your age. Yan. And ito pong ating programa, hatid din sa inyo ng Arkson Design and Build Company. Yung mga gustong magpagawa ng bahay, for your consultancy, architectural design, interior design, construction, and renovation, contact ninyo yung aking anak na architect, Riz Maravillas on Facebook, cellphone number 0977-0982884. Yung mga designs niya po and existing projects, makikita ninyo po sa kanyang page. Dumirekta na lang po kayo sa kanya. Wow, may bagong ano. Order si Kuya ng bago. Inubos, linakla ko yung isa niya. May pan-display tayo. Yeah, so, dumirekta na lang po kayo sa kanyang page para makita niyo yung kanyang mga designs. At ito po pala yung mga may occasions, birthday, at wedding anniversary, pangregalo ninyo, Eternal Preserved Roses. Kung wala po, gawin ninyong lamp sa bahay ninyo. Yan. Pailawin ko muna. Tapos, ito po, Pixie Scents car diffuser. Para mabango yung inyong mga sasakyan. Ang tawag dito, lemon scent, yung kanyang amoy. At itong nakikita po ninyo na umuusok-usok, hindi makita yata, yan. Siya po yung desert mist diffuser. Tubig po ang laman yan. Tapos, yan, pinapatakan lang po nitong mga essential oils. Makapamili kayo kung anong gusto ninyo. Peppermint, citrus fresh, copaiba, lavender, frankincense, ribbon, lemon, at marami pang iba. At kasama, mga kababayan, sa kanyang package, naka-package yon, itong single. Ito po yung Goji Ninja Red Mixed Fruit Drink. Goji fruit, Goji juice from Goji fruit or berry, wolfberry. I-search po ninyo, anti-cancer po siya, ang Goji. Goji fruit, Goji berry, i-search ninyo. Lalabas diyan sa i-google ninyo. Anti-cancer siya. Ngayon, other than cancer, natutulungan din niya yung iba pang mga problema natin sa kalusugan. But mainly, anti-cancer po siya. Yung properties niya, mga kababayan. Ito yung ininom ng sister in faith namin po na may cancer sa dede. Tinanggalan na siya po ng dede. Nag-chemo, nakalbo siya. But kala niya nakasurvive na siya, mga kababayan. After 3 or 5 years yata yon, bumalik yung cancer na sa kilikili na. Tinaningan ng doktor, mga kababayan, tinaningan na yung buhay. Ikaw naman taningan ka, siyempre, hanap ka ng alternative. Gusto mo pa mabuhay eh. Narinig niya ang tungkol sa Goji. Bumili siya, mga kababayan, ng ganito. 750 ml po ito. Bumili siyang ganito. Apat nito. Yung isang buti po, inuubos niya in just 2 days. That happened, mga kababayan, mga 15 years ago. Buhay pa siya ngayon. A real survivor ng cancer. Kasi po, pag nagka-cancer ka, mahaba ng 5 years, 7 years, or pag maturity ka, mga 10 years, buhay ka pa. Afterwards, wala na. Pero yung sister in faith namin, nag-negative siya. 15 years ago na. Buhay na buhay. Malusog na malusog, mga kababayan. Tama si Hippocrates. Food supplement pala ito po. Hindi siya gamot. Pero tingnan niyo nakatulong sa kanya. Food supplement, di gamot. Sabi kasi po ni Hippocrates, the father of medicine, let thy food be thy medicine, and thy medicine be thy food. Yan nga yung mga doktor natin ngayon, may oath sila ang tawag, Hippocratic oath. So yung mga modern doctors natin, they recognize yung sinabi. Kung hindi ka susumpa. Ba't ka susumpa Hippocratic oath?
So, ibig sabihin, nirerespeto nila ang talino at kakayahan and mga findings, mga kababayan, ni Hippocrates na sinabi niya, let thy food be thy medicine and thy medicine be thy food. Yan, bigo sa inyo. And you know, nanood ako ng latest episode ng The God Culture. Ang totoong gamot pala po, herbs. It is in the Bible. Pag sinerch po ninyo ang scripture, nilagay ng Diyos ang gamot sa creation niya mismo, sa mga pagkain. Sinira lang ng mga lupong. Pati pagkain natin, ginawang basura. Junk foods. Imagine, junk foods, kinakain mo junk. Pati nga ako, nasarapan din. Nakakatok sa magang kumain ng junk foods. Junk foods, alam na, talaga ang tao. Kasama ako doon. Hindi pa ako exempted doon. Ang sarap eh. Natawa kayo. Hindi natin maiwasan, nandyan eh. Kakain tayo ng junk. Kaya importante po talagang i-balance natin. You eat healthy foods. At yung mga pagkain na nakakagamot sa ating katawan, kaya yung tinatinda ko rito lahat, organic, healthy. You see? Pati na nga po ito, tingnan ninyo ito. Baka isipin ninyo, member na ako ng kulto. Agimat. Hindi man po ito agimat, energy. Energy, baga kababayan. Kasama ito sa all natural, mga kababayan. Panlaban po ito sa harmful effects of electromagnetic field radiation. Kasi all of us exposed, mga kababayan, sa complex mix of electric and magnetic field. Everywhere, yan. Tingnan nyo. Ako, hindi ko man maiwasan kasi nagbablog tayo. Computer, cellphone. Ganon eh. So, yun, mga kababayan, in some studies show a link between exposure to EMF and increased rate of leukemia, cancer, brain tumors, and other health problems. There are also certain cases of behavioral and psychological disorders. Kaya pala ngayon yung mga tao, ibang mag-behave, iba mag-isip. Epekto ng mga gadgets natin, the modern gadgets. Pag hindi ka man po bumili niyan, wala. You'll be disconnected. Paano na yung online natin? Online school. Lahat online. Online selling. Tapos. Pero may kwampo tayo. May agimat laban sa EMF. Ito po. Yan. Dementia and many others. There is still some uncertainty about the actual mechanism responsible for this hazard. But no matter how trivial or catastrophic the effects of EMF are, we should still take all necessary precautions to reduce our exposure to EMF as low as possible. Kaya nagpo-program ako, lagi itong nandito para hindi ko makalimutan. Kasi exposed tayo for more than 3 hours. Imagine that. Pati ito yung sa tainga ko, electronic ito. Hindi man lang ito, tawag dito, hindi man po ito earphone lang. Microphone po, nasa tainga. Yung boses ko kasi po, hindi lang dito ninyo hindi ninyo lang dito po nanggagaling sa bibig ko yung boses ko. Pati sa tainga may may lumalabas na tunog pati sa tainga ko. So what does it do to the body, baga kababayan, itong energy?
Dan tawag ng mga tao, agimat. Magkano niya yung... yung agimat, protects you against EMF radiation. Restores your body natural balance. Intensifies your performance. Increases your stamina. Escalates your endurance. Improves your body's flexibility. And renews your cells. Sabi niyo itong gadget na to? Kakaiba ito mga kababayan. So, ito pong technology ito, US and Japanese technology. Ito po. May isa pang kulay nito, black. Mamili lang kayo kung alin gusto ninyo. Okay po. Yung iba na nakikita ninyo dito sa display, mamaya naman po. Kasi marami na siya eh. Mga mga paninda natin. Yung mga dealers pala natin mamaya sa sa Firmax and Automax, i-mention natin. By the way, nakalimutan ko, dapat sana Monday or Friday ko ito na-mention. Shout out po kay Jumay Chan Borse. Taga saan nga to? Pati sa Palinga, Palingon yata, Tipas, mali yata, Palinga, Tipas, Tagig, yung address nila. Si Jumay Chan Borse, belated happy birthday sa inyo po. Pasensya na, busy kasi tayo. Nakalista ko na siya, nakalimutan ko pa rin. Because of may mga interviews tayo, the past episode natin, may mga tumatawag sa atin, kaya nakalimutan ko. Pasensya na po O ngayon, dito na muna po tayo sa mga initial reactions po ninyo, mga kababayan. Yung mga kuwan po, huwag kayong nagagalit sa akin, yung mga... Hindi ko man po ibinawal sa inyo. Wala akong ugaling diktador po. Bakit ko ibabawal sa inyo? Kung gusto niyo magpabakula po, go. Sabi ko baga. Ang ayaw ko lang po, yung idikta, yung imandato, yung batas na imaman, iyon ang ayaw natin. Dapat kasi ang tao, bibigyan tayo ng freedom to choose. Freedom of choice. And that is, a guaranteed right na gustong kitilin ng atin pong gobyerno kasi sinusunod nila yung mga kabalerns at gusto nilang isabatas. Doon po hindi ako sang-ayon. Hindi. At hindi ako titigil sa papaliwanag sa mga tao. Hindi tayo titigil. Ang freedom, our rights, God-given freedom and rights po siya. Yung sabi ko sa inyo po, ang Diyos hindi tayo pinilit. Never siyang nagpilit. Pwede niyang ipilit. Siyang naglalang sa atin eh. The whole universe. We are all His creation. Pwede niyang idikta. Pero hindi niya ginawa. You see? Hindi niya ginawa. Ipinaalam lang niya ang pwedeng mangyari sa atin kung hindi tayo susunod sa Kanya. Pinaalam lang niya. Pero pinili tayo, hindi. You see? Pero itong mga kabalerns, mga kababayan, they're dictating their will to us through their minions, their agents in government. In every government all throughout the world, may agent po sila. Ang dami nila. In business, in politics, in religion. Sabi ko sa inyo, mag-ready po kayo sa susunod na mga araw. Prepare for the modern day Inquisition. There will be a modern day Inquisition. Panoorin ninyo po yung predictive programming nila sa na yon.
Panoorin ninyo ito. Nasa YouTube siya. I-search ninyo. Songbird official trailer. Bidco Quarantine Thriller Movie HD. October 30, 2020, gumawa sila. Pinablish ito ng One Media. Panoorin ninyo. Napanood na to ni Ireneo de la Paz. This is a predictive programming movie. To show to us, ito yung kanilang plano. Songbird, official trailer. Panoorin ninyo. Lahat ng hindi po tatanggap, hahabulin po nila. Yung sinabi po ng ating Pangulo na you have a choice, do not believe the President sa kanyang statement. Bakit po? Baliktad lahat yung sinasabi ng Pangulo. Baliktad. Magagalit kayo sa akin kasi DDS kayo. DDS man po ako. Pero sasabihin ko po ang totoo. Kahit DDS ako. Hindi ibig sabihin na DDS ako, hindi na ako magsasabi ng totoo kasi supporter ako ng ating Pangulo. Hindi ganun ang ugali ko. Sasabihin ko pa rin, mga kababayan, kung ano ang totoo. O ngayon, itanong ko sa inyo, tama yung sinasabi ko, mali? Di ba sabi ng Pangulo? You have a choice. After several, wala nang choice. Ano sabi ng Pangulo? Mamatay kayo 5 times. Pag hindi niya kayo nagpabakulaw, you become a carrier. Hindi ko niya payagan, maawa ninyo yung, you see? Sumaliktad na. O tama ako, mali. Tama ako. Kahit magalit kayo, mga DDS sa akin, tama ako. O ngayon, di ko kayo pipilitin kung ayaw ninyo maniwala sa akin. Gusto ninyo magpabakulaw, kahit hindi imandato pa ngayon. Gusto niyo magpabakul, di magpabakulaw kayo. Hindi man ako galit sa inyo. Pila ka? Sige, pila ka. Sabi ko sa inyo, abang pumipili kayo, it will just confirm my statement. It will just validate my statement. Kaya nga gustong-gusto kong pumila kayo, yung mga galit sa akin. Pumila kayo, sige, pila kayo. Kasi atat na rin po ako na ma-confirm, ma-validate ko yung aking mga kwento. Atat na ako eh. Okay po? Di ako nagagalit sa inyo. Pero yung gustong maniwala sa aking kwento po, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Ace Calyora, Sir Nick, di na sumasagot si Sir Nick B. Si Ace po. Mary Ann Cordero, prepare for the rise of the Antichrist in the Mediterranean Sea, which is West Philippine Sea. Nandyan ba yung Antichrist? Sumisilip ba dyan? Roger Mabait, good morning po Sir Dan and to your family. Tuna, Nasayaw. Will all these things, yung maraming nadidisgrasya ng Baculaw, yung di matapos-tapos sa kandado, at now yung gustong mandatory ng Baculaw sa isip pa rin ng bashers, baliw at mangmang raw po tayo Sir Dan. Kailan ko sinabi na imamandatory po? Last year ko pa sinasabi, kailan naisip ni Barsaga? Ngayon pa lang po naisip ni Barsaga? Congressman Barsaga? And most people siguro, iniisip na hindi siya imamandatory. Sinasabi ko sa inyo ngayon, paniwalaan ninyo yung gusto ninyong paniwalaan, pero imamandatory po siya. Imamandatory siya. Gusto ninyong paniwalaan yung gusto ninyong paniwalaan, sige, paniwalaan ninyo. Ang totoo niyan, imamandatory siya.
Sige ang bilang ni Dora Vega, parang si Virginie, 1,537. Yung nanonood sa atin. Stevio, ang mga magpabakulaw ang career ng virus kasi virus din ini-inject nila kaya dumami ang bidco cases, sabi ng mga scientist at doktor. Mina-mindset nga po tayo, baliktad yung sinasabi nila sa atin. Yung hindi tumanggap, yun daw ang career na. Paano ninyo naisip yun? Mag-search kayo. Kahit anong klaseng bakulaw. Ang bakulaw po, kung ano yung lumalaganap na sakit, yun ang isasaksak sa'yo. Tama, mali. Itanong ninyo sa doktor. Kung dengue, yung dengue virus mismo, isasaksak sa'yo. Kaya yung pangalan nga, tigbak siya. Tama? Lahat ng bakulaw, kung ano yung sakit na lumalaganap, yon ang tawag nila weekend. Pinahina. Ano yung purpose nun? Sabi sa paliwanag ng mga ulupong, para daw yung katawan natin, makarecognize, makadevelop ng immunity. Hindi ninyo alam yung simple definition ng bakulaw? Inunahan na nila para daw pag nandyan, nakalapit ka sa kung anong sakit, hindi ka natatablan kasi nakadevelop ka na ng immunity antibodies. Sundalo that will attack the enemy. That is the simple meaning of immunization, immunity, bakulaw. Naintindihan ninyo mga moron? Ako nga po hindi matalino. Naintindihan ko to kasi tagal na itong ganyan. Di ba ganon? Pagkatapos, sasabihin nila, yung hindi nagpabakulaw, career, gonggong. Saan mo nakuha yon? Saang research? Kasi sinabi ni Tedros tapos ni Abel. Sinabi ng mga minions nilang doktor na bayad ng mga big pharmang sorcerers and witches, the modern witches and sorcerers. Pag sinabi nila, totoo, mga taong ito. Kahit nag-iisa na lang po ako nagsasabi nito, hindi nangahulugan nag-iisa na lang akong naniniwala sa sinasabi ko. Hindi totoo ang sinasabi ko. Sabihin ko po sa inyo, the truth will not be affected by anyone, by the disbelief of anyone. The truth will remain as truth. Buong pangmundo, hindi maniwala. Buong mundo, ako na lang, kami na lang dito, naniniwala. At itong mga nanonood sa akin, 1,600 or sabihin natin, 2,500 at most. Kahit kami na lang yung naniniwala sa kwento namin, it will not change the truth. Kahit pa buong bilyon-bilyon kayo, 7 billion kayo na hindi naniniwala sa kwento ko, it could not affect the truth. It will not change the truth. Tama, mali? Sabi ko sa inyo. Ang ayaw maniwala, edi tigok. Leonard Evangelista, sila yung mangkukulam sa panahon ngayon, harap-harapan silang ng kukulam, bakulaw. Kaya nga po, bakulaw yung tawag ko dyan, binansagan kong bakulaw. These are modern sorcerers and witches. The pharmaceutical companies are the modern sorcerers engaged in modern sorcery and witchcraft.
Hindi magkakamali po ang Bible. In pharmakia, mga kababayan, is sorcery. The same pharmakia with the pharmacy. The modern word pharmacy today, pharmakia, sorcery. Nothing is new under the sun. Tama ang Bible. Ano sabi sa Bible? In the last days, today, itong mga taong ito, anya, will not repent of their murders and sorcery. Yun nga. They do not repent. Tingnan ninyo nangyari. Kahit may mga namatay na, pinagtatakpan nila, hindi man niya, nag-imbestigaan niya kami. Wala niyang relasyon. Bakit ganun po ang kanilang mga sinasabi? Fulfillment ng prophecy. They will not repent of their murder and of their sorcery. Hindi sila aamin. Kala ninyo, naisip lang nila yon? Hindi niya ako aamin yan. Basta kami, diretso lang. Yan. Hindi po. As prophesied in the Word of God, it is stated there, so clear. They will not repent. Hindi sila magsisisi. Char Lisondra, there is always a trap in the end of every tunnel is the light pala. Wow, ang dami ng viewers. 1,765 pa lang po. Hindi pa man tayo umabot ng 2,000. I-share po ninyo para umabot tayo. John Cyril Onato, bakulaw din ang mukha ni Guido ng UP Octopus. Tawag ko sa kanya doon sa live streaming sa GMA News, Dr. Bakulaw. O di kaya Dr. King Kong. Nick Borromeo. I-search ninyo po. Tama ini itong sinasabi ni Nick Borromeo. Pharmakia equals sorcery, magic arts, witchcraft, and poison. Potion. Ba't hindi ninyo i-search? I-google ninyo. Saan ang galing ang pharmacy? The word pharmacy. Ano ang root word niyan? Saan nagmula? You will be shocked to discover galing pala siya sa Rochelle Lacanlali. Yan. Ano kung i-mandatory? Pwede ba tayong lumaban? Hindi kayo. Kanya-kanya tayong papel. Ako po, as journalist, sinishare ko sa inyo yung mga kwento. Sinishare ko sa inyo. Sa Christian, ang aking mandato, ang mandato ko po is to share to you the gospel. Yan ang mandato ko. As ambassador of Christ, to warn you. Yan ang aking mandato. Kayo, na nakikinig sa akin, bala kayo kung ano. Kanya-kanya tayong papel dito sa mundo. To open your minds. Yan ang sa aking trabaho po. Kaya dito ako focus. Emma Fermato, good morning po, Sir Dan. Kung ayaw nila maniwala doon sila sa kumukulong apoy. Giselle Adlaon, Bariokson, sige po, search nyo po, Moby. I-search niyo para ma-ready na po yung isipan ninyo at sarili ninyo kung ano yung naghihintay na future sa buong mundo. Songbird. Wanted doon sa mga hindi nagpabakulaw. Wanted. Inabon ng batas. Rolando Martinez, meron din daw po police power government, mandatory bakulaw, sabi ni Roque. Police power. Meron daw police power government, mandatory bakulaw, sabi ni Roque. Kita ninyo. Unti-unti na wala pang batas, ha? Yung bill
Hindi pa man po yun approve, bill pa nga lang eh. Pero mina-mindset na tayo. You see? Thor Lightning, nagpabakulaw na daw si Doc Poe. Anong laman ng hiringgilya? Mineral water. Kala nila ganong kapurol at kabobo mag-isip lahat ng tao. Napapaniwala nila mga ugok. Jean Gabindis, Dante, kasi these people have deleted empathy. Cecil Ona, Sir Dan, napakadami pong naniniwala sa inyo. Konti lang po. Restricted po tayo. Yung aking tawag dito, subscriber, 16,000 pa lang. Itong bago. 16,000, konti. Rochelle Leonard Evangelista, ang masama lalo pang magpapakasama. Ace, Sir Dan, nakita ko yung video na Project Veritas, umamin ang CNN manager na pinaupo nila si Biden at pinalayas nila si Trump, Sir Dan. Umamin din po sila ang promotor ng pandemonyo, Sir Dan. Sila. Josephine Echiri, tama po kayo, Sir Dan. Jig 7, Sir Dan, gising na gising na sa katotohanan yung mga dumalo kahapon sa kasal. Mga 2 o 3 lang ata nakasuot ng maskara. May dala kami, baka hindi kami papasokin. Kaya lang, sila, inalis nila yung maskara. O di wow, maganda nga. Pati yung pari doon, inalis din niya yung maskara. Tapos, minsan, pati face shield. Tapos, follow the leader. Sabi ko sa inyo, mga kababayan. Noel Binyas, go on, Sir Dan. Wala man pong pandemonyum doon sa pinunta namin. Ang pandemonyum po, nasa utak lang. Ang pandemonyum po doon sa hiringgilya, yun ang pandemonyum. Sabi ko sa inyo. Pero yung sinasabi ninyo, wala man po. Pag nag-roll out, massive, tingnan ninyo. Sunod-sunod yan. Kaya nga po sa India, mamaya, ikuhan ko sa inyo. Bakit ba nagkaroon ng spike in India? Parehas po dito. The same pattern, mga kababayan. Go on, Sir Dan. Do not stop spreading the truth because truth must prevail. You are God's instrument to spread the good news and the bad news. Nancy Bongge. Now I realize, Bro Dante, ang pandemic po, hindi naman si Bidco, kundi si Baculaw. Total deception talaga. Pakinggan ninyo yung mga doktor na matitino. Ang sabi nila, this is mass extermination. A total deception po. Jan Cyril Onato, may pagka-Poncio Pilato yung mag-isip ang mga mangkukulam at mambabarang na parma. Nick Borromeo, Sir Dan, may rekomendasyon na naman ang UP Octanga at extend daw ang... Iyon ang kwento natin. First story, Philippine Daily Inquirer. Andrew Abat, morning Sir Dan, watching from Villa Portobelo, Dukit, Mabalacat, Pampanga. Barry Hoxon, Nick Borromeo, sana lang sa movie yun. Kaya lang kailangan mag-obserba tayo kung inuumpisa ng alisin ang mga rights ng tao. Inuumpisa na po nila. Those people that will not accept will become positive. Positive po. Ano nga yung positive sa Tagalog? Ano nga sa Tagalog yung positive? Pugante. Imagine yung sinabi ng ating Pangulo, mamatay kayo 5 times.
So, ang ibig sabihin, if you refuse to accept you become a criminal. Not an ordinary criminal. To refuse will become heinous crime. Imagine that. Ang life sentence mo, 5 times. 5 life sentences ang ibig sabihin, ang ibig sabihin ng Pangulo, mamatay ka ng 5 beses. Tama po? Yun ang ibig sabihin ng Pangulo. It is a great crime to refuse. Question. Saan ang galing yung batas? Is there a law, international o local, national? May batas bang nagsasabi, if you refuse, you are guilty of a heinous crime? Ang ibig sabihin, mas matindi pa, mga kababayan, yung krimen na pag-refuse na hindi pagtanggap ng bakulaw kaysa sa maging drug lord ka or ikaw ay involved sa genocide, murder of people. Ganon ka din. Medical dictatorship na si Digong. That's medical dictatorship. That is a global medical dictatorship. Yun ang ipapasunod po nila, kaya mag-ready po tayo. Elaine, Javier, i-mandatory nila ang bakulaw, persa na papatayin, ganun ba gusto nila? Talagang pa-tribulation na po, pero escape muna tayong believers, maiwan sila po, mga unbelievers dito. Kaya nga po, lagi kong sinasabi, learn the ABC of salvation. There's no escape here. Hindi kayo makakatakas dito. In the tribulation period, mga kababayan, makita ninyo doon ang kwento ng mga tao. Yung mga nagising doon, few of them nagising, they have to run to the mountains. Nakikinikinita na ninyo? Kung hindi pa, tulog na tulog po kayo. Ganon. The future of this bakulaw, sabi ko sa inyo, will not just be an ordinary job. This bakulaw, mga kababayan, will become the mark. Where you cannot buy or sell. The antichrist system is rising right now. Pag hindi po ninyo nakita yon, it is because you are unsaved. Kaya nga po, ang aking sinasabi palagi, makulit na pa o paulit-ulit na parang sirang plaka, be saved, learn the ABC of salvation. Wala na po ito. Tuloy-tuloy na to. Ganon, mga kababayan, magiging future natin. Rosalia Rodel, Serdan Godim from Langgam, San Pedro, Laguna. Paano po hindi tayo makapagtanggi? So we need to pray to our Almighty ng todo-todo para gawin niyang tubig yung bakulaw na ituturok sa atin. God bless po. Ang totoo, plano, Wild Vlog, talaga nila ay makakomunista, parang yung pantry ay front na. Sabi ko sa inyo, kung ano-anong lumilitaw ngayon. Nanganak yung problema natin. Jig 7, Sir, nakita niyo po ba sa FB yung may nag-post na packaging ng swab? May positive-negative control. Binulgar ng isang nurse. Sana malukit niyo po siya at ma-interview. Ang gandang ebidensya. Hindi ko pa nakita yon. Busy ako sa ninong duty.
I-share ninyo po sa ano ko para hanapin ko kung pwede ma-interview. 1,990 na yung nanonood sa atin. Arlene Paras, Lord, please come as soon as possible. ASAP. Olivia Garcero, Sir Dan, good day and family, God bless. Watching from Bataan, watching in Batasan Hills. Batasan pala, hindi Bataan. Quezon City, Sir Dan, parang di na talaga maayos ang bansa. Sana mag-rapture na po. Let's pray every day na dumating na po ang ating Panginoon at kunin na tayo dito sa mundong ibabaw po para itong mundo po na gusto nilang gawing prison cell, sa kanila na po ito. Inyo na po. Kami aalis na. The Flight 77, Boeing 77 ay last call na. Huwag kayong mag-alala, mahal na Pangulo. Iiwan namin po kayo rito. Kami po mga believers ay mauuna na po kami. Inyong-inyo na po ito. Huwag kang mag-alala, Doke. Inyong-inyo ang mundo. Buong Pilipinas, inyo. Inyo. All the wealth, the resources of this world, inyo. Pati yung maiiwan namin na mga properties, inyo na. Inyo. I-enjoy ninyo. 7 years. Inyo. Bakit 7 years, Mr. Maravilla? 7 years lang po siya. Inyo. Sige, magtagumpay kayo for 7 years. You control this planet Earth 7 years. Sige. Alis mo na kami. Pag take over namin, ubos kayo. Take over, we will rule. Iyon ang sabi ng Word of God. And that is the promise to the believers. We will rule this planet Earth with our King, Jesus. You see? Babalik pala tayo. Babalik pala. Para mag-rule that real one world government. The real new world order. Gustong mauna ng mga ulupong. Gusto nilang mauna. Sige, mauna na kayo. Good day po, Sir Dan. Maravilla, sharing Dan po. Stay safe po palagi from Tokyo, Japan. Kitang-kita namin sa nasa libro mismo. In the book. The old book. Nandun ang script ng istorya ng buong mundo from eternity past to eternity future. Eh, sigurado po kami. Pati yung destination po ninyo, alam namin kung saan kayo pupunta. Kayo mga kabalerds, alam namin kung saan kayo pupunta. 2030 na yung nanonood sa atin. Melchor Herminio, Magari, Sidigong, at Doki at Domingo sa mundo. Yun na to. Dora Vega, 2007. Wow. 2028 na po. Oh. Jig, Sir Dan, may mag-suggest sa akin. Sana targetin nyo. Nawala. Len Amodja, dapat mauna magpabakulaw si PRRD at mga aliporis niya para maniwala sa bayanan Pilipino. Joel S., BP ng Python, Dr. Yedon, nagsalita na dipap ang Bacolao. Live site news, search. Na, sinare ko na po yon. Imagine, mismong Vice President ng Python, this is a dipap. Dr. Yon, insider story. Ayaw ninyong maniwala? Tagalog mismo nagkwento.
Mga kababayan, ito pala po, i-introduce ko muna sa inyo. Ito yung ultra molecular hydrogen. Ito yung tina-transform nito, kino-convert nito yung bottled water. Ilagay mo lang dyan. Tapos, i-on ninyo ito. Di battery siya. In just 5 to 15 minutes, magiging siyang molecular hydrogen water. The use of molecular hydrogen to support health has been well studied po. Both clinical trials and animal studies, with some recent studies on many topics of interest. The multi-dimensional benefits of hydrogen have shown to influence detoxification. So pag uminom ka po nito, na tubig na nilagay dito, nagdi-detoxify yung katawan po ninyo. Kasi sa paglipas ng mga taon, siyempre, naipon na rin yung mga toxin sa ating katawan. Pati po brain health, healthy aging, and longevity, in influence post-recovery as well as have an exercise mimicking effect dito po sa ating katawan. Today, research has shown the benefits of molecular hydrogen being widespread, acting as a powerful antioxidant, supporting cognitive health and athletic performance, promoting healthy metabolism, and helping in the activation of the body's natural detoxification system. Kaya po kayo, lalo na yung medyo may edad na, kailangan po ninyo ito. You just inquire us. Mag-inquire lang po kayo, mag-message lang po kayo sa aming messenger. Ngayon, kung kayo po ay mahilig sa kape, ito pong alkaline coffee na lang ang rekomendasyon namin po sa inyo. Hindi po siya acidic. This is the opposite of acidic. Yung mga kape, hindi ako masyadong nagkakape po ng kuwan po kasi naduduwal po ako. Acidic kasi ako. Alkaline ang kailangan, mga kababayan. Tapos, mahilig kayo po sa tawag dito, sa juice. O, ito po. Refreshingly healthy juice. Nutra Blend, mga kababayan. Tapos, ito naman po para sa gusto niyo yung mga natural toothpaste, herbal toothpaste po. Then, mayroon din po kaming deep cleansing whitening bar, sabon, tapos oxygen bar. Nakapackage na po siya. Para malakas yung ating katawan, vitamin C. Against yung mga sipon-sipon. Ngayon po, tingnan ninyo. Kahit summer, April na April, laging umuulan. So, makakatulong po siya sa atin. Tapos, may Omega Supreme. Omega 3. Tawag doon. Magaling po siya doon sa may mga problema sa good for the heart. Yung mga gustong mag-slim, ito naman po ang kailangan ninyo. Yan. Okay na? Naisa pa pala. Sa mga bata naman po, may choco, alkaline choco drink, Nutragamis. Yan. Ayos na? Ba't ito? Ay, ascorbic acid C Supreme. Ito yung vitamin C. Yan. Yan. So magkuha na lang po kayo, mag-message na lang po kayo sa amin. Bueno, mga kababayan, dito na tayo sa ating topic. Unahin ko na po ito. Doke believes
MECQ and NCR Plus should be extended for 1 to 2 weeks. Balita ngayon sa Inquirer. So kayo dyan po sa Metro Manila, mag-ready po kayo. Tapos doon sa neighboring provinces, ang tawag nila NCR Plus Bubble Gum. NCR Plus Bubble Gum. Sabi ko sa inyo, hindi po sila titigil. Kala ninyo, titigil na sila? Hindi. Patuloy po nila tayong dinodoktrina. We are being indoctrinated po that the lockdown is a necessary response. Sabi ko nga po sa inyo, Mr. Doke, mayaya naman po kayo. Kayong mga taga-UP Octopus, mayaya naman po kayo. 1 year na kayong ganyan. Anong bansa yon? May sinir sa akin, may isang bansa, Brazil yata yon. Wala mang ganito. Yung mga tao po, walang mask. Yung mga bata, nasa park. May isang Filipino doon, binidyoan niya, ito ano yung nangyari rito. Parang Brazil yun. You see? So bakit yung mga tao doon, mga kababayan, ganon? Hindi sila na doktrina. Hindi sila nauto. But the whole world, mga kababayan, including this country, nauto. Pinaniwala sa kanilang mga kwento. Sabi ko sa inyo, ang problema po ng mundo kasi they believe the lies. These are all lies, mga kababayan. Lahat dito po kasinungalingan. Kasi po ang nasa likod nito, mga sinungaling. Kaya sabi ko sa inyo, the moment you believe them, talo ka na. Kaya yung Pilipinas, the moment naniwala kay Judas, talo na. Kaya tayo talo. Why? Naniwala ka kay Judas, alam mong sinungaling si Judas, naniwala ka. The problem is, to these leaders of ours, mga kababayan, ang only credible agency or entity to speak about pandemonium sila, and that is the beginning of our problem. Kaya yung mga nagtatanong sa akin po, ano ama niya, Mr. Maravillas, ang solusyon? Napakasimple ang solusyon. Tigilan ninyo ang pagpapaloko dito sa mga taong ito. Pag itinigil ninyo ang pagpapaloko, we will become normal. Ganun lang kasimple. Sabi ko sa inyo, go back to normal thinking. Hanggat hindi bumabalik kayo sa normal ninyong pag-iisip, ito tayo. Kaya kayo dyan sa Metro Manila, hanggat hindi kayo umaalsa against this power, hanggat hindi kayo nagsasalita against this power, magugutom kayo dyan. At yung pantri-pantri yan, ang kala ninyo, tuwang-tuwa kayo niyan. Mina-mindset kayo na sa future government na kayo ay pinapakain lang. And you become totally dependent to the future government. At pag ikay hindi nag-agree sa future government, gugutumin kanila. Tuwang-tuwa kayo ngayon, niluloko kayo. Ang daming naloko. Yung iba galit pa. Bakit niya pinipigil ninyo si Angel Locsin? Alam ba ninyo kasama siya sa mga script nila? Tapos ngayon, pati yung police din. Nagpantri-pantri ding police.
Sabi ko, isa pa to. Ang taong bayan gusto magtrabaho. Pinigil ninyo ang pagtrabaho ng taong bayan. Ginawa naman ninyong pulubi. You see? Tapos, yung paggawa ninyong pulubi sa mga tao, tinawag ninyong mabuti. Nagapulutin yan, mga gagababayan. Ginawa ninyong pulubi. Tingnan niyo yung mga tao na kapila. Dati doon sa pantry. Nagawa-gawa ng mga... In this time, nakapila na naman yung mga tao sa police station. Kinawawa ninyo ng mga tao. Sabihin ko sa inyo, tigilan ninyo ito. Kayong mga police, tell your commanders. Tell our leaders, stop all this madness. Para wala kayong pantri-pantri dyan, naubos na lang yung panahon ninyo sa ganyang gawain. Sinasanay ninyong maging mendicant. Mendicancy. You are promoting mendicancy. Hindi na magtrabaho yung tao. Umasa na lang sa inyo. You see? O, tingnan ninyo. Duque said Monday that the healthcare capacity that has yet to improve significantly in that the utilization of intensive care units, ICU in some cities remains at critical risk. Kung titingnan po natin ang datos, tingin ko talagang kinakailangang ipagpatuloy ang MECQ for another week or two. Dahil nga yung ating health system capacity hindi masyadong nag-improve pa sa ngayon. Patuloy pa rin may ilang syudad ang mga nasa critical risk classification ang kanilang ICU capacity. Hindi ko sa inyo mga kababayan. Kaya lang, pati yung ating Pangulo, pag nagsalita si Duque, believe na believe. Not even checking by himself kung ang sinasabi ni Duque tama. Mr. President, wala ba kayo talagang plano na silipin yung ICU? Yun ang nakakapagtaka po sa inyo. Dati hands-on po kayo. Hands-on. Binibisita ninyo yung mga kasuluk-sulukan dito sa ating bansa. Ang hindi ko maintindihan, mahal na Pangulo, yung mismong napakalapit sa inyong sa palasyo, napakalapit lang. Ni minsan hindi namin nakita po kayo, pinasyalan ninyo yung hospital. Sabi ninyo, okay lang sa inyong mamatay sa paglilingkod sa ating bayan. Hindi kayo takot mamatay. Doon nga po sa Mindanao at kung saan-saan pang lugar kung saan inambos yung ating mga kasundaluhan, pulis, pumupunta kayo doon sa mismong area. Doon sa yung linosob ng mga Maote, Marawi City, pinuntahan ninyo. Inanggo doon. Mr. President, baka yung security ninyo Hindi, pupunta ko doon. Pumunta yung ating Pangulo. Helicopter siya. Tiningnan niya. Palakpakan, Mr. President. You're the best. Sa totoo lang. Ayos yun. Para itaas yung tawag doon. Itaas yung moral ng ating mga kapulisan, kasundaluhan.
In this war against BIDCO po, ang sundalo natin, mga nurses, doctors, mga health workers. In the battlefield, yung ICU, mga hospital. Ang hindi ko maintindihan, Mr. President, aming Tatay Digong, hindi mo man lang sinilip yung mga sundalo ko dito sa laban na to. Mga doktor, narinig ko, may namatay na ilang mga doktor. Ang sabi, yung isa na bakulaw na ng tingnan ko nga yon, kausapin ko nga kung yung pamilya kung kumusta sila. Ano nangyari, Mr. President? Sabi ni Doke, punong-puno na daw, full capacity, critical itong silipin ko nga. Suot na lang ako ng parang astronaut. Yung pang-chemical, yung nga ang tawag doon? Yung gamit ng mga sundalo na doon sa Iraq. Ano na? Tingnan ko nga doon. Para hindi ako umasa lang sa kwento nitong baka nakagulpi na tayo. Kamusta mga kababayan? Nakita ninyo yung ating Pangulo sa ganon? Gas mask. Pwede naman pong gawin ninyo yon for your safety. Isang taon na po, mahal na Pangulo, ni minsan, hindi ka namin nakita pumunta ng ospital. Ano nangyari po sa inyo? Anong nangyari sa inyo? Kahit nga si Bongo, di mo man utusan si Bongo, Bongo, ikaw na lang, medyo malakas-lakas pa yung mo. Yung katawan mo medyo malakas-lakas. Punta nga ka doon. Silipin mo yung ICU sa Lazaro. Kasi punong-puno na daw. Di ba yung World Trade Center nga, pinasara na. Dinismantle na. Pagkatapos, papagawa. Hindi man lang maalala yun ng ating Pangulo. Dinismantle. Uy, alika nga, Doki. Dinismantle ninyo. Tapos ngayon, nag-aangal kayo, hingi na naman kayo ng hingi na naman kayo ng budget. Sasabihin ninyo, hindi tayo pwedeng magbukas uli ng kasi baka dumami, i-MGCQ natin uli. According to Duque, the next quarantine status in NCR plus in other areas in the country will be discussed on Tuesday. Ano ngayon? O ngayon? Di ba Tuesday ngayon? Because he added that the decision would also be guided by the recommendation of the Interagency Task Force, Sub-Technical Working Group on the data analytics based on the latest BIDCO numbers. Kahit nga itong mga taga-ATF, di man po pumupunta sa mga ospital, nakita ninyo? Pumunta sila. Umaasa sila sa report ng presidente ng mga ospital. Puno na po kami rito. Ako po sa paniwala ko talagang dinisinyo ninyo siyang ganon. Because that is the script of the Cabalers. You just report niya to the president. Ganito siya. Puno na yon. So you continue on your lockdowns. Huwag kayong titigil sa lockdown kasi pag tumigil kayo sa lockdown, yung pambili ninyo ng bakulaw na galing sa World Bank at ADB, $400 million pala yung inuutang ng ating gobyerno po sa ADB. $400 million.
hindi namin yun i-approve. At yung access ninyo sa Baculaw, bala kayo. You will not be the priority pag ako po ganun ang tingin ko. Because that is really the design. Yun ang design mismo. That is the goal ng mga kabalerns. So these people na sinisweldo natin just following to the letter the script of the kabalerns. So mga kababayan ko dyan sa Metro Manila, pag-isipan ninyong mabuti kung anong gagawin ninyo kasi they will continue this kind of policy, this kind of restriction, hanggat magkagutom-gutom kayo dyan, hanggat decimated yung inyong mga negosyo. Kaya kayo mga negosyante dyan sa Metro Manila and throughout the country. Sabi ko sa inyo, mag-ready kayo. Alternative ninyong pagkain. Kasi po, hindi sila nagbibiro. Uubusin nila kayo. Padadapain nila. Ulitin ko. Their objective is controlled demolition. Demolition of our economy because they want to replace our economy, the whole economy of the world, by the World Economic Forum. Sila na ngayon ang nagmamaniho, operating the economy all throughout the world. The World Economic Forum. They are actually operating without mercy to collapse every business. Collapse the economy all throughout the world and replace it with Marxist model of economic system in which pakakainin lang nila ang mga tao. The survivors, pakakainin lang nila with the universal basic income. Kaya po sinasanay tayo sa pantry. Pantry kayo dyan. Loadable. Yung mga tao niya, kuha lang kayo sa inyong pangangailangan. Ano yung slogan doon? Kala ninyo, naisip nila yon lang? Ay. Kasama yon, yung slogan na yon. Kumuha ayon sa pangangailangan, magbigay ayon sa kakayanan. So, yan po ang concept ng universal basic income on basic needs lang kayo, lahat. Those who will be left behind will exist, will live based on the universal basic income. Yung pangangailangan mo lang personal. Excess, ang lahat ng excess sa kanila. Wala kayo sa kwento ko? Ina-advertise nila ang World Economic Forum mismo ang nag-advertise ng ganong ori ng pamumuhay. So they are promoting it all throughout the world at napili nila ang Pilipinas sa isa sa mga bansa na maging model. Yan ang rason po kung bakit biglang lumitaw yung pantry. Yung pulis naman, sumunod naman po. Ano yung tawag ng pulis? Ng pantry-pantry din nila? Barangayanihan. Pati dito sa amin po, yung police station, sinilip ko, kasi may nag-post na may pantry din niya yung pulis, tiningnan ko. Nandun po mga gulay, opo,
kalabasa, talong, sinili. Wala mang kumukuha. Ano yung buhay natin ito, sabi ko sa inyo. Yung iba, taas kilay siguro po kayo, si Mr. Maravillas niya, pati yung pagtulong, kinikriticize. Hindi ko man po kinikriticize yung pagtulong. Kami nga po, ganun din yung ginagawa namin. May nag-comment sa akin, Mr. Maravillas, ayaw mo ng pila. Di ba kayo nagpapila yung last year? Nagpapila po kami, pero we have a control ticket, crowd control ticket. Hindi tulad na ginawa ni Angel Locsin. In-advertise niya, alam naman yung artista siya at dudumugin. Imagine yung haba-haba nun. Tapos, nakita niya ang init-init. Di man nag-coordinate sa barangay. Sinisi pa yung barangay. Kami po, pag tumutulong po kami, in times of calamities, typhoons, etc., we see to it na maayos yung pila. And we limit it sa pamamagitan ng pag-coordinate sa barangay. Punta kami sa barangay. Kap, yung aming tarabangan, pupunta po kami rito sa may dala kaming kunting tulong. Pagkain at konting cash para mabili nila. Ngayon po, Kap, para hindi po maggulo, piliin lang po ninyo yung mga pinakang mahirap. We need only 150. Sa barangay mo, 150 lang. Gagawa ka, Kap, ng mga tickets, claim stub. Para ang pumunta doon, ang purpose namin po, ang pupunta lang doon, yung may claim stub. Ang tawag doon, crowd control ticket para walang nadidisgrasya. And we strike fast like lightning. Kaya nga po nakita niyo yung video namin, nag-distribute kami in just ilang minutes lang yon? 50 minutes, dinistribute namin. Less than 1 hour. Distribute kami ng pagkain at pera, tigwa 1,000. Pagkatapos, walang dakdak na kung ano-ano. We just lead a prayer. Manalangin po tayo. Tayo kayo. Manalangin muna tayo. Pasalamat tayo sa ating Panginoon at doon sa mga tumutulong sa atin. Walang mga speeches na kung ano-ano. Walang karatula, walang streamer. Yung isang barangay, captain, kinausap ako. Mr. Maravillas, maraming salamat po. Ipagawa kita ng streamer. Sabi ko, Kap, wag na. Sayang ipagawa mong streamer. Itulong mo na lang doon. Di man kailangang may streamer. Nakita ninyo kaming tumulong, may karatula? Wala. Ganon. Angel Locsin. Ganyan dami mga pantry. Kung ano-ano pang mga slogan. Kasi nga po, ang purpose ninyo, magpasikat at gamitin yung event na yon para ipahiya yung gobyerno. At sasabihin ninyo, yung mga tao nagugutom na dahil sa gobyerno. Yun ang purpose ninyo, ipahiya yung gobyerno. You see? Kami po, wala kaming intensyon ipahiya ang gobyerno, nagtulong kami. Wala kaming intensyon gano'n. Tumulong lang kami para makatulong lang. Kasi maraming gustong tumulong, ipinarating sa amin. So, yun ang ginawa namin. Wala kaming intensyon na ipahiya yung gobyerno. Kung gusto ninyo talagang tumulong, you side with us. Sumama kayo sa aming panawagan sa ating Pangulo, Mr. President, stop the lockdown.
Stop all this madness. Ito, Mr. President, ang dahilan kung bakit tayo naghihirap. Pabalikin mo na, Mr. President, yung mga tao na nawalan ng trabaho na makabalik sa kanilang hanap buhay. Yung mga bus drivers, 1 year na po, Mr. President. Yung mga jeepney drivers, 1 year nang naging pulubi na po, nagmamalimo sa kalsada. Tigilan na po natin itong kalokohan na to. Anyway po, Mr. President, nakita po namin, nabasa namin sa Inquirer, as published by Philippine Statistics Office, yung bid ko pala na kinakatakutan natin po, Mr. President, pang-16 lang naman sa cause of death dito sa Pilipinas. Pang-16. Ibinila na po natin, Mr. President, ng gamot para doon sa may mga sakit sa puso. Kasi ang inatake sa puso po, based sa statistics, 96,000 last year. Yung bid ko, 15,000 lang po. Yung 15,000 nga po, hindi man pala yon confirm. Pag tiningnan po ninyo yung nakalista talaga, identified, 8,000 lang po. So ang pandemonyong pala po, Mr. President, hindi man bid ko, sakit sa kasing-kasing. Napraning po, Mr. President, yung lahat, pati yung mga bata. Hindi na makapag-aral. Takot na takot sa bid ko, makasinghot ng virus. 15,000. Pang-16. Ang number 1 po, Mr. President, sakit sa kasing-kasing. Naloko po tayo, Mr. President. Naniwala kayo kasi kay Duque. Sumama ka sa amin, Engeloxin, sa panawagan na ganon. Hindi mo kailangang magpantri-pantri. At kayo mga pulis, sundalo, gumaya pa kayo kay Angel, dali ninyo. Sumama kayo sa panawagan namin. Anon umapil? Sumapi kayo sa aming movimiento ng mga Maharlikan Suferians. Dito kayo on our side. Hindi para magkodita. Wala man po tayong plano magkodita, kundi manawagan lang. Be on our side kung totoo kayo. At kayong nasa oposisyon din kung totoo kayong gustong tumulong. Mr. President, go back to normal thinking. Ito pala po ang ebidensya. Ito yung data mismo galing sa gobyerno. Kasi po itong nangyari sa atin, sabi ko nga kanina, dahil sa paniwala ng ating gobyerno at ng majority ng ating mga kababayan sa kasinungalingan, nanganak yung problema. Tingnan ninyo. Nanganak. Presidential spokesperson Harry Roque earlier assured that the government would consider the healthcare utilization rate while checking the nation's economic health. Lahat kayo kwento? Nga asan man yung checking your economic health? Dito nga sa amin po. Pati yung mga parlor, ano na ngayon? 27. Pati yung mga paramasahe, ginutom ninyo. Bala, sarado eh. Isinara nila kasi nag-spike. You see? Sabi ko nga,
kung kailan, mga kababayan, nag-roll out sila, nag-spike, anyway. Total BidCo cases in the Philippines breached 1 million mark with the 8,929 new infections daw. O, kita ninyo. Wala man lang dyan sa Metro Manila na taga-media or even in the opposition group ang nagtanong, mga kababayan, sa mga taga-IATF, lalo na kay Duque, kahit yung mga senador natin, wala man lang magtanong, oy, bakit ito umabot tayo ng 1 million na Ano ba nangyayari sa inyo? Mr. Duque, wala man lang. Ano nangyari dyan sa inyo? Hindi yata effective, Mr. Duque, yung bakulaw mo, Dumami. Wala man lang. Ni isa, not even Lacson na matabil. Oy, Ping Lacson. Ping. Lahat kini-question mo, di ba? Kung ano-ano ang kini-question mo. Nancy Binay. Kikoy. Di na ba yan, mga matatabil? Risa. Wala man lang ba makaisip sa inyo magtanong? Uy, 1 million na. Ano nangyari? Duque. Paano nangyaring naging 1 million? Di ba nag-roll out tayo? Di ba ang dapat epekto nitong pag-roll out? Bababa siya? Tumaas? Baliktad yata ang epekto ng bakulaw. Ang epekto yata ng pagbakulaw, hindi man pampakunti ng kaso. Tama yata yung taga-Albay. Napadaan sa Wolco. Hindi man ako naniniwala doon. Parang totoo yung sinasabi ng isang vlogger na taga-Albay na nagsabi, pampadami. Paliwanag mo nga ito. Di ba sabi ninyo, pag nag-roll out kayo, ito yung proteksyon para kumunti yung at magka-develop tayo ng tinatawag na herd immunity. Baliktad yata. Tingnan ninyo. However, the country's active case count has seen to continuously decline down to 74,623, lower than almost 2,500 cases since Sunday. Galing ng pakagawa ng script nila, Pero anya, yung aktibong kaso, kaya anya kailangang ituloy natin ang kandado? Swak na swak, mga kababayan, sa script itong kwento. Down to 74,023. Pag hindi anya, gagano. Lower than almost 2,500 cases. This is mainly due to the 11,333 recoveries registered on Monday, which brings the total recoveries to 914,952. O, kita rin niyo. Dito, bagsak kayo. Bakit? Patunay lang po, hindi totoo yung pananakot ninyo. Napakaraming recoveries. But, matindi. The new deaths also brought the death toll to 16,853. 16,000 na niya yung
Napakarami na. Bugok. Hindi pa rin mga lahati. Doon sa pneumonia, 32,000 plus ay nangalahati na pala. Pneumonia. A highly contagious disease. 32,000 last year. Pero yung sakit po sa kasing-kasing, hindi nga mag 1/4. Tapos bibili kayo ng bakulaw para iligtas yung mga tao sa Bidco ng patay na sinasabi niyo, ang figures lang 16,853. Ibili ninyo ng gamot sa kasing-kasing. Kasi po, last year, ang namatay sa kasing-kasing po, 96,000. Kita ninyo? 96,000 ang namatay sa kasing-kasing. The focus of the government should not be Bidco. Then you allocate billions of dollars. Kaya may sayang masaya itong mga nanduloko sa ating mga sorcerers and witches. Masayang masaya. Ang dalian niyang mauto. Yung mga Filipino anya at saka yung mga kuwan sa mundo, ang dalian niyang mauto. Bayaran lang natin yung mga nasa mainstream advertisement, sponsored yung mga kwento natin dito sa Facebook, sa social media. Naniwala na sila. Alam ba ninyo na sa buong mundo ang namamatay sa abortion 10 million taon-taon? 10 million. Ilan sa Bidco? Sinasabi nila 3 million yata. 3 million. 10 million po abortion. Because ganon tayo pinagluloko. Most of the patients, or 95.4% of the active cases, have still exhibited mild symptoms only, while 1.4% were asymptomatic. At least 1.3% of the patients currently have severe symptoms, while 1.0% are in critical condition. Ayun, lagi pong kwento nila. Now, ito po, gusto ko pong i-share sa inyo itong balita. Galing po ito sa galing sa Manila Times. Ang sabi rito, Harris to tell UN body, it's time to prep for next pandemonium. So sabi ko sa inyo, mag-ready po kayo kasi ito na po. Nasa mainstream media na po. So yung binabasa ko noon na plano, ulitin ko mamaya. As I read this news story today, sa Manila Times, isunod ko po yung based on plan. Kung paano siya nagtutugma sa lumalabas na mga balita sa mainstream media. Monday now is Washington DC pala. Vice President Kamala Harris will make the case before the United Nations members on Monday. Monday? Ngayon siguro ito. Ngayon. Kasi ang Monday, di ba late dyan? Anong araw dyan sa inyo po, Sino yung taga-Amerikang kuha natin? Ay, Ma'am Eileen. Sino pa yung nasa Amerika?
Jim, kauli. Si Y.S. Isor. Anong araw diyan sa inyo? O Monday. Si Will Ocampo pala. Ha? Gabi ng Monday? O nagsalita na po, Will, si Harris? Oo. Late kasi sa kanila. So Tuesday dito, Tuesday na, Monday pa dyan sa Amerika. O ngayon, that now is the time for global leaders to begin putting the serious work into how they will respond to the next global pandemonium. Sabi ko sa inyo po, hindi sila nagbibiro. Ano ang ibig sabihin po nito? Ang ibig sabihin po nito, mga kababayan, bibitawan na nila. They will unleash the next pandemonium. This will serve you as a warning. Bibitawan na po nila. Yeah. The virtual address, Harris second to a UN body since her inauguration, will come as the United States makes progress on Baculaw. The public and much of the world struggles to acquire the Baculaw. Bakit siya nag-warning si Harris? Kasi, mga kababayan, ito ang expected na consequence sa massive. Of course, hindi siya nakalagay dito sa kwentong ito. But in effect, mga kababayan, to give you the real story of it, yun po ang totoo niyan. Kaya po yung warning ng mga doktor that the massive will come. Sabi ko sa inyo, isisisi nila po ito sa Baryado. May bagoan niya kasi. Hindi man nila isisisi ito doon sa Baculaw. Ayun ang bala. Common sense po. If you read the message in its real intent, mababasa po ninyo kung ano ang ibig sabihin. You see? Baka isipin ninyo po na si Mr. Maravillas naman yan nagpara conspiracy theory na naman yan si Mr. Maravillas. I-analyze nating maigi po. Ganito. Bakit ba mag-warning sila to prepare for the next global pandemic? Bakit ba? Ano ang rason? Di ba ina-address na po nila yung pandemonyo? Nagro-roll out na sila. Di ba yun ang solusyon? Sila mismo ang nagsabi, ang tambal nito, the only thing that could stop it from spreading is to roll out the Baculaw. Nangangahulugan lang, mga kababayan, kung ganon ang kanilang sinasabi ngayon, na ang Baculaw pala would not stop the spread of the pandemonium. Tama? Mali yung aking analysis. Kasi kung nananiwala sila that it would stop, hindi na sila magsasabi niyan. Ang dapat sinasabi nila, mga kababayan, people of the world, I want to tell you that with this rollout, we are seeing a very, very bright future for this world. We can now open the economy so long we reach the herd immunity. Because we believe in the Baculaw. This is the
the true solution to our... Di ba dapat ganun po ang mga laman ng speeches nila? Bakit baliktad? May schedule na po ng rollout. Despite the schedule of rollout, in some countries, millions of them ang nabakulawan na po. Yung Israel po, nabakulawan na. Amerika, marami na rin nabakulawan. In Europe, ang dami na rin. Dito sa atin. Pero bakit baliktad ang kanilang sinasabi? Inaris, part of the global cabal. So anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, mga kababayan, tama yung ating sinasabi, na ang pandemonium, the real pandemonium is just about to begin. And sinasabi na mismo ni Harris, ang real pandemonium, ito yung sinasabi niyang the next global pandemonium. Tingin ninyo, tama yung aking analysis. My analysis po and my stand on this as I read this news, consistent po sa warning ng mga expert doctors na nagwa-warning sa atin at sa buong mundo. Huwag anya kayo. Itong bakulaw, hindi man siya bakulaw. Itong bakulaw ay pathogen na magbibigay sa iyo mismo ng sakit. Wala kang sakit, magkakasakit ka. By all definition, medical definition, hindi pwede itong tawagin, for it is not. The speech will be co-hosted by UN Permanent Representative of Argentina, Japan, Norway, and South Africa. The Biden administration will mark its first 100 days in the office this week. President Joe Biden is scheduled to address Congress on Wednesday and is certain to highlight the headway his administration has made in responding to the worst public health crisis in U.S. in more than a century. Harris, according to the excerpts, will broadly outline how the administration thinks the U.S. and other nations should consider focusing their attention. The steps include improving accessibility to health systems, investing in science, health workers, and well-being of women, and surging capacity for personal protective equipment, and bakulaw and test manufacturing. Kitang-kita po. Amina, pasensya na po kayo, nagbabuffering siya. Bumagsak tuloy yung ano. Anyway. So, inunahan na po natin itong statement na to ni Vice President Harris ng Amerika. So, gusto ko po kayong warningan. That is the future. Basahin ko nga po yung plan, yung script. Dali lang po. Saan kaya yun? Hello po, ma'am. Hello po, ma'am. Good morning po, Brother Dante. Nawalan po. Live po ako ngayon. Live ako. Naputol. Naputol. Kuya? Naputol. Naputol.
Pasensya na po. Madali lang po. I-reconnect namin. Naputol po. Ay, ano nangyari? Lumina yung internet. Nandyan pa kayo? Pasensya na po kayo. Biglang naputol yung ating broadcast. Ayo, unable to connect na. Baka blinak kita, Diamond. Ayos pa ba tayo? Dali lang po, mga kababayan. Nawala nga po. Bakit blurred? Kala ko lang, ikot-ikot na kala ko nawala ng internet. Wala na. Ayos na ba? Bawas sa hindi device namin. So, sa mo cellphone. Take a Ah. lagay mo sa'yo. Nawala, Sir Dan. Bakit? Bigla ngang naputol eh. Sa amin din, walang internet sa inyo. Jose Felicissimo, Brother Dante, ayon sa Bible, huwag magdagdag at magbawas sa mga nakasulat dito, pagkat di ni isa man salita or kudlit ay hindi mawawala at ang mag-alis dito ay wawalisin ang pangalan sa aklat ng buhay. Tama po kayo. Di man po tayo nagdadagdag. May nakita kayong dinadagdag po natin. Wala tayong dinadagdag sa Bible po. Kung sinasabi natin that this will finally evolve into the mark, that is really the direction. And the Antichrist system is, very, very active yung kanilang mga ginagawa ngayon. Kaya nga sinasabi sa Word of God, let him that had understanding. So we need the wisdom, mga kababayan, galing sa ating Panginoon. Umiikot-ikot po. Estibio, Foley, ganon din po kasi ayaw ni Gwen na babagsak ang economy ng Cebu. Gusto mga trabaho, mga tao para makakain. Matalino si Gwen. Di nagpapauto kay Doke. Ngayon nga po, sabi ko, sana kunin si Gwen as advisor or maging parte ng IATF. Yun si Gwen po. Bumalik na po. Loading again. Babay na. Babay na po, mga kababayan. Sige na.